Noong June 7, 2023, umalis si Valerie Tendel, isang 17 years old na dalaga, mula sa kanilang bahay para sa isang karaniwang part-time job, pero hindi na siya nakabalik. Sa isang maliit na bayan sa Amerika kung saan halos magkakakilala ang lahat, ang ganitong pangyayari ay tila imposibleng mangyari. Ang pamilya ni Valerie ay sigurado sa isang bagay, hindi siya basta mawawala. Mabilis na kumilos sa mga residente. Nagsimula silang maghanap sa paligid at agad ding nakialam ang mga otoridad. Ngunit kahit anong pagsisikap, walang bakas ni Valerie. Walang pahiwatig, walang lead, walang kahit ano. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang detalye. May mga magkakasalungat na pahayag, katahimikan mula sa mga taong tila may alam at mga kilos na hindi na maituturing na simpleng pagkakatugma. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang katotohanang mas malapit kaysa inaakala ng lahat. Ngunit maingat itong itinatago. Si Valerie Tendel ay ipinanganak noong 2006 sa Indianapolis, ang kabisera ng Indiana. Lumaki siya sa lungsod. Ngunit noong siya ay 2 taong gulang pa lamang, lumipat ang kanilang pamilya sa Arlington, isang tahimik na bayan sa probinsya. Halos isang oras ang layo mula sa syudad. Ang kanyang mga magulang na sina Jack at China Tendel ay nagdesisyong lumipat dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang kanilang panganay ay magsisimula ng bumiyahing mag-isa papasok sa paaralan, at sa 5 anak na dapat alagaan, mas ligtas ang buhay sa probinsya kaysa sa malaking lungsod. Lubos na naiiba ang Arlington. Mayroon lamang itong humigit kumulang 300 na residente. Malapit ang bawat kapitbahay, payapa ang mga kalsada, malalawak na taniman at mabagal ang takbo ng buhay. Isang perpektong lugar para magpalaki ng pamilya. Mabilis namang nakibagay ang mga Tendel sa komunidad. Madaling nagkaroon ng mga kaibigan ang mga bata, habang ang mga magulang ay tinanggap ng mga kapitbahay na laging handang tumulong. May mga block party, pagtitipon sa hapunan at tulong-tulong sa isa't isa. Sa ganitong uri ng kapaligiran na lumaki si Valerie, isang buhay na puno ng kabaitan at pagtitiwala. Mula sa pagkabata, mahilig na siya sa mga hayop. Gumugugol siya ng oras sa panunood sa mga baka at kabayo sa mga kalapitan na bukid. Tumutulong sa pag-aalaga ng manok at nag-aaral tungkol sa tamang pangangalaga ng alagang hayop. Pagsapit niya ng middle school, malinaw na ang kanyang pangarap, maging isang veterinaryo. Hindi kailanman nagbago ang layunin yun. Pinili niya ang mga kurso sa agham at nagsumikap upang mahasa ang mga kakayahang kakailanganin niya balang araw. Sa edad na 17, katatapos lang ni Valerie sa kanyang junior year sa high school. 1 taon na lang at college na siya. Alam niyang kailangan ng malaking paghahanda para tuparin ang pangarap. Kaya gusto niyang makatulong sa sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Noong tag-init ng 2023, nagsimula siyang maghanap ng part-time job upang makaipon para sa kanyang edukasyon. Una niyang sinubukan sa isang fast food restaurant, ngunit agad siyang nagbitiw dahil mababa ang sahod at mabigat ang trabaho. Matapos magpalipat-lipat sa ilang pansamantalang trabaho, isang kaibigan ang nagbigay ng mungkahi. Ang lolo ng kaibigan niyang ito, si Patrick, ay matagal ng kapitbahay ng pamilyang Tendel. Isa siyang retirado na may maliit na negosyo sa paggawa ng yard work, pagputol ng damo, pagkukumpuni ng bakod at paggawa ng garden sheds. Matagal na siyang kilala ni Valerie at wala siyang dahilan para magduda. Para kay Valerie, mainam ang trabaho, sariwang hangin, tahimik na kapaligiran at pamilyar ng mga tao. Si Patrick na itinuturing na malapit na kaibigan ng pamilya ay pinagkakatiwalaan nila. Ngunit ang trabahong yun ay magiging huli niyang trabaho. Pagsapit ng umaga ng June 7, 2023, naging karaniwan lamang ang lahat sa bahay ng mga Tendel. Gumising si Valerie sa tamang oras, kalma at maayos. Habang kumakain ng almusal, nagkwentuhan sila ng kanyang ina at mga kapatid. Sinabi niyang aalis siya sa kanyang part-time job upang tulungan si Patrick, ang kanilang matagal ng kapitbahay at kaibigan ng pamilya. Ayon sa kanya, magaan lang ang trabaho.
Simpleng pag-aayos ng bakuran. Plano niyang umuwi bago magtanghali. Wala sa kanyang tuno o kilos ang anumang kakaiba. Dala niya lang ang mga pangunahing gamit. Cellphone, pitaka, susi, at ang nakasuot ng magaan na summer outfit. Wala siyang dalang bag, pamalit o anumang ekstrang gamit. Para sa lahat, karaniwan lang ang araw na yun. Nang hindi siya agad nakauwi sa unang ilang oras, hindi pa ito ikinabahala ng pamilya. Sanay na silang minsan ay napapatagal si Valerie sa trabaho. Depende sa dami ng gagawin o sa lagay ng panahon. Minsan pa nga, nagtatagal siya upang matapos ang gawain o kumita ng extra. Kaya noong una hindi nag-alala si Shaina, ang kanyang ina. Inakala niyang matatapos lang ng mas matagalang trabaho. Ngunit pagsapit ng hapon, nagsimulang mabahala ang pamilya. Sinabi ni Valerie na babalik siya bago magtanghali. Ngunit alas 5 na wala pa rin siya. Nagpasya si Shaina na tawagan si Valerie upang kumustahin ito. Tanungin kung kumusta ang trabaho at kung anong oras siya uuwi. Ngunit pagka-dial pa lang niya ng tawag, may kakaiba na siyang naramdaman. Diretso itong napunta sa voicemail. Hindi yun karaniwan kay Valerie. Kahit gaano siya ka-busy, lagi niyang sinasagot ang tawag ng ina. O kung hindi naman, tumatanggap siya ng callback makalipas ang ilang minuto. Sinubukan ni Shaina na ulitin ang tawag, makalipas ang ilang sandali. Ngunit patay pa rin ang cellphone ni Valerie. Walang signal o naka-off. Doon nagsimulang kabahan si Shaina. Pakiramdam niya ay may mali. Kaya kaagad niyang tinawagan si Patrick upang kumpirmahin kung talagang nagtatrabaho si Valerie sa kanya noong araw na yun. Sa isang maliit na komunidad gaya ng Arlington, hindi na kailangang dumaan sa paligoy-ligoy. Diretsahan silang nag-uusap lalo na kung may ganitong sitwasyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Patrick ay siyang unang sinyalis ng babala. Nabigla raw siya at sinabi na wala siyang kasunduan kay Valerie noong araw na yun at hindi pa raw niya ito nakikita mula pa noong nakaraang araw. Dagdag pa niya, narinig daw niya na si Valerie ay makikipagkita sa mga kaibigan at maaaring pumunta sa Indianapolis. Hindi na niya ipinaliwanag kung saan niya nakuha ang impormasyon na yon. Ngunit hindi na panatag si Shaina. Malino pa sa kanya ang sinabi ng anak. Napupunta ito kay Patrick para magtrabaho. Wala itong binanggit na biyahe o lakad. At sa tono ng boses ni Valerie kaninang umaga, sigurado ito sa sinasabi niya. Parang napagkasunduan na talaga. Hindi rin si Valerie ang tipo ng taong nagtatago ng plano. Lumaki siya sa pamilyang puno ng tiwala at palagi niyang sinasabi kung may pagbabago sa kanyang schedule. Wala siyang dahilan para magsinungaling, lalo na sa sariling ina, at lalong hindi siya basta aalis nang walang paalam. Ibinahagi ni Shaina ang kanyang pag-aalala sa kanyang asawa na si Jack na kakauwi lang mula sa trabaho. Pagkarinig pa lang ng kwento, agad niyang naramdaman na hindi ito simpleng pagkaantala. Magkasama nilang sinubukang isipin na ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit hindi pa nakakauwi si Valerie. Ngunit wala ni isa ang may lohikal na paliwanag. Ang unang ginawa ng pamilya ay suriin ang mga lugar kung saan maaaring nagpunta si Valerie. Sabay-sabay silang naglipot sa paligid ng baryo. Dumaan sa kalapit na parke, tiningnan ang mga lokal na tindahan at pinuntahan ang mga kaibigan ng anak. Ngunit walang sino man ang nakakita kay Valerie mula pa noong umagang yun. Wala ring nakakaalam ng kanyang mga plano para sa araw na yun. Wala ring nakarinig na may lakad o biyahe siya palabas ng bayan. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nagsimulang magdatingan sa bahay ng mga tendel ang mga nag-aalalang kapitbahay. Ilan sa kanila ay narinig nang hindi sumasagot si Valerie sa tawag o mensahe. Kasama sa mga dumating sina Patrick at ang kanyang asawa. Muli niyang sinabi na hindi niya nakita si Valerie at wala siyang alam kung saan ito maaaring nagpunta. Pareho pa rin ang kanyang kwento, gaya ng una niyang sinabi kay Shaina. Tahimik lamang siya, kalma at tila walang ipinapakitang pag-aalala. Lalong naging mabigat ang tensyon, nangibabaw ang takot at pagkabalisa sa puso ng mga magulang ni Valerie. Lumipas sa mga oras at lalo nilang naramdaman na hindi na ito karaniwang pag-uwi ng gabi. Pagsapit ng hating gabi, nagpasya ang pamilya na kumilos ng pormal. Nagpunta sila sa Rush County Sheriff's Department
upang magpasa ng ulat para sa nawawalang tao. Doon nagsimula ang opisyal na imbestigasyon. Ngunit sa simula napakakaunti ng ebidensya. Ang tanging basihan ng mga investigador ay ang salaysay ni Shaina, ang naka-off na cellphone ni Valerie at ang magkakasalungat na kwento ni na Valerie at Patrick. Pagkapasa ng ulat, mabilis na kumilos sa mga otoridad sa Arlington. Bagamat maliit ang komunidad, hindi sila nag-aksaya ng oras. Idinagdag nila ang kaso ni Valerie sa opisyal na tala ng county at agad na nagpadala ng mga tauhan mula sa sheriff's office upang magsagawa ng search operation. Sinimulan nila ang mga panayam sa mga taong pinakamalapit kay Valerie, ang kanyang mga magulang, kapatid, kapitbahay, kaklase at mga kaibigan. Sa araw ding yun, kinontak ng mga opisyal ang mga taong madalas na nakakasama sa eskwela o sa labas. Ngunit walang sino man ang may alam tungkol sa kanyang mga plano noong June 7th. Walang nakaalala na nabanggit niya ang anumang biyahe, lakad o kakaibang mensahe. Sa kabila ng lahat ng interview, walang malinaw na lead ang lumitaw. Nagbigay ng mga detalyadong ulat ang mga magulang ni Valerie tungkol sa mga bagay na dala niya noong umalis siya. Ayon sa kanila, karaniwang kasuotan lang ang suot niya. Dala ang kanyang cellphone at pitaka. Wala siyang dalang pamalit na damit, mga gamit sa kalinisan o pag. Nang suriin ang kanyang kwarto, wala ring nagbago. Nandoon pa rin ang makeup, charger, mga gamit sa paaralan at iba pa niyang mga gamit. Maayos at hindi ginalaw. Dahil dito nawala ang posibilidad na siya ay kusang umalis. Naitala ng mga investigador na ang cellphone ni Valerie ay nawala ng signal noong tanghali ng June 7. Ang huling lokasyon ng signal ay natukoy sa mismong Arlington at matapos noon, hindi na muling kumonekta ang device sa anumang network. Walang indikasyon na ito ay nadala sa ibang lugar. Ibig sabihin, malamang ay hindi siya umalis ng bayan. Kasabay nito, nawawala rin ang kanyang boarding sasakyan. Ngunit kahit sinuri ang mga CCTV sa mga daanan at kalapit na kalsada, wala ni isang kamera ang nakahuli ng sasakyang yun na umalis sa lugar. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Valerie sa mga lokal na media. Kinabukasan, lumabas na sa mga pahayagan at social media ang kanyang larawan kasama ang deskripsyon ng suot, taas, kulay ng buhok at mata, pati ang huling lokasyon na kung saan siya nakita. Naglabas ng pahayag ang mga otoridad na si Valerie ay maaaring nasa panganib at itinanggi nila ang posibilidad na kusang loob siyang umalis. Hindi nag-aksaya ng oras sa mga tao sa Arlington. Mabilis silang nagkaisa, hindi lamang mga residente ng bayan, kundi pati na rin ang mga karatig na komunidad. Gumamit sila ng K9 units, drones, thermal imaging devices at mga search patrol. Sinuyot nila ang mga pampang ng ilog, kagubatan, bukirin at mga bakanting lote. Pati mga residente ay naghalughog sa sarili nilang mga garahe, basement, attic at mga kubo. Sa loob ng 2 araw, halos lahat ng sulok ng Arlington at paligid nito ay nasuyod. Ngunit sa kabila ng malawakang paghahanap, walang anumang bakas ni Valerie ang natagpuan. Wala ang cellphone, wala ang kotse at wala rin siya. Parang bigla na lamang siyang naglaho nang walang iniwang pahiwatig. Sa isang maliit at magkakapit-bisig na komunidad, ang ganitong kompletong pagkawala ay nakakakilabot at halos imposibleng ipaliwanag. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, nagsimulang maghukay ng mas malalim ang mga otoridad. Sinimulan nilang suriin ang social media activity ni Valerie, ang kanyang mga mensahe at history ng tawag. Binigyan sila ng buong pahintulot ng kanyang mga magulang upang ma-access ang lahat ng account. Wala silang nakitang senyales ng depresyon, alitan o pagpaplanong maglayas. Sa kabaligtaran, normal at masigla ang mga pag-uusap niya tungkol sa paaralan, part-time job at mga lakad kasama ang mga kaibigan. Wala ring kakaibang plano o pahiwatig ng pag-alis. Lahat ay karaniwan. Bagamat wala pang opisyal na suspect sa panahong yun, may ilang detalye na nagsimulang magpataas ng kilay. Isang kapitbahay ang nakatawag ng pansin sa pamilya ni Valerie. Siya mismo ang nagsabing hindi niya nakita ang dalagita noong araw ng pagkawala. Ngunit salungat iyon sa sinabi ni Valerie sa kanyang ina noong umaga na yun. Si Patrick ang kapitbahay.
lolo ng kaibigan ni Valerie at pansamantalang amo ay hindi pa nabanggit sa opisyal na tala. Ngunit nagsisimula ng magduda ang mga taong malapit sa kaso. Sa mga unang araw ng investigasyon, paminsan-minsan lang lumilitaw ang pangalan ni Patrick. Isa lamang siyang matandang kapitbahay at dating pinagtrabahuan ni Valerie. Ngunit sa isip ni Shaina may kakaiba. Hindi lang ito tungkol sa mga salungat na pahayag ni Patrick. Mayroon ding mga bagay sa asal nito sa mga buwan ng bago mawala si Valerie na matagal nang bumapagapag sa kanya. Ayon kay Shaina, nagsimulang magpakita si Patrick ng labis na atensyon kay Valerie. Madalas na itong iaalok na ihatid, tatanungin tungkol sa schedule at kalaunan na diskubre ni Shaina na sinishare pala ni Valerie ang kanyang phone location kay Patrick. Pinaliwanag ni Valerie na para sa kaligtasan daw yun at sinabi ni Patrick na ganun din ang ginagawa nito sa kanyang apo. Ngunit para kay Shaina, ang ganitong closeness ng isang matandang lalaki sa isang 17 years old na estudyante ay hindi nararapat. Wala mang konkretong dahilan para mag-ihinala noon na natiling may kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos maiulat ang pagkawala ni Valerie, ipinatawag si Patrick para sa unang opisyal na investigasyon. Sinabi niyang hindi niya nakita si Valerie noong June 7th at wala silang napagkasundo ang trabaho sa araw na yon. Maya-maya, idinagdag niya na narinig daw niya sa kanyang apo na may balak si Valerie na pumunta sa Indianapolis. Ngunit nang tanungin ng pulis ang nasabing apo, itinanggi nito na nasabi niya yon. Hindi pa raw niya nakakausap si Valerie noong araw na yon at wala siyang alam sa anumang biyahe. Dahil sa makakasalungat na pahayag, muling ipinatawag si Patrick para sa ikalawang round ng interogasyon. At sa pagkakataong ito, lubos na nagbago ang kanyang kwento. Ngayon inamin na niya na nakita nga niya si Valerie noong araw na yon. Ayon sa bagong version ni Patrick, nagplano raw silang magtrabaho ni Valerie, ngunit hindi natuloy ang trabaho. Kaya umano'y nagtanong si Valerie kung maaari siyang ihatid ni Patrick sa kalapit na bayan. Sabi niya binabaraw niya ito sa isang napagkasundo ang lugar at umalis kaagad pagkatapos. Ang biglaang pagbabagong ito sa kanyang kwento ay nagtaas ng matinding pagdududa. Nang tanungin siya kung bakit hindi niya ito binanggit sa unang pagkakataon, sinabi ni Patrick na natakot daw siya. Baka raw mapagkamalan siyang suspect. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga investigador. Sa halip, itinuring nila ang kanyang pabago-bagong pahayag bilang tangkang linlangin ng mga otoridad. Dahilan upang pansamantala siyang arestuhin dahil sa pagbibigay ng maling impormasyon. Gayunpaman, ayon sa batas hindi sapat ang kasong yun upang tuluyan siyang ikulong. Matapos ang karaniwang proseso ng piyansa, pinalaya rin si Patrick. Ngunit mula sa sandaling yun, hindi na siya basta saksi. Siya na ngayon ang naging pangunahing focus ng investigasyon. Matapos ang mga magkakasalungat niyang pahayag, sinimula ng mga detective na beripikahin ang bawat detalye ng kanyang sinabi. Sa puntong yun, may mga saksi ng lumutang. Isang kapitbahay ang nagulat na nakita raw si Patrick na nagmamaneho ng sasakyang kamukhang-kamukha ng birding coach ni Valerie. Dalawa pang testigo ang nagsabing nakita nila na magkasamang naglalakad sina Patrick at Valerie noong araw din yun sa isang kalapit na kalsada. Direktang sumalungat ang mga pahayag na ito sa unang sinabi ni Patrick na hindi raw niya nakita si Valerie noong June 7th. Ilang araw matapos makuha ng mga investigador ang unang testimonya, natagpuan ng pulisya ang birding sasakyan ni Valerie. Nakaparada ito sa isang residential area at tinanggalan ng plaka. Ang lokasyon ay tugma sa kalaunay binanggit ni Patrick. Bagamat walang palatandaan ng pagkikipaglaban o hayagang ebidensya ng krimen sa loob ng sasakyan, nagdulot pa rin ito ng malaking hinala. Dahil malinaw na inilipat ito at tinanggalan ng pagkakakilanlan. Sa puntong ito, dinala na ang mga K9 units. Sinuri ng mga search dogs ang paligid ng bahay ni Patrick at napansin nilang matindi ang interes ng mga ito sa isang bahagi ng lupa malapit sa isang artificial na lawa. Paulit-ulit na itinuturo ng mga aso ang parehong lugar. Sinyales na maaaring may bakas ng biological material doon. Ngunit sa panahon na yun, wala pang pisikal na ebidensya o anumang natagpuan. Wala ring sapat na batayan para sa search warrant dahil hindi itinuturing na sapat na ebidensya
ang alerto ng mga aso lamang. Habang nagpapatuloy ang pagmamanman, napansin ng mga investigador ang kakaibang kilos ni Patrick pagkalipas ng ilang linggo. Nagsimula raw itong maghukay sa iba't ibang bahagi ng kanyang bakuran. Sa ilang lugar, nakita pa siyang tinatabunan ng debris at lupa ang mga bagong hukay. Lahat ng ito ay nadokumento sa mga larawan at video. Lalong lumalim ang suspetsa laban sa kanya. Kasabay nito, tumutok din ang mga investigador kay Linda, asawa ni Patrick. Nakatira rin siya sa parehong bahay. At ayon sa impormasyon, naroon siya noong araw ng pinaghihinalaang insidente. Gayunpaman, hindi pa siya ipinatawag sa investigasyon at wala ring anumang pahayag sa publiko. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na maaaring may alam siya kahit walang direktang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa kaso. Sa puntong yun, lalong nagiging malinaw na maaaring may itinatago sa loob ng lupain ni Patrick. Mga posibleng bakas ng mabigat na krimen. Ngunit limitado pa rin ang legal na hakbang ng mga otoridad. Kailangan muna nilang makahanap ng mas konkretong dahilan bago sila makapagsagawa ng paghuhukay. Dahil dito, gumamit sila ng teknikal na paraan, isang topographic scan ng buong lugar. Layunin itong matukoy kung may mga pagbabago sa lupa o senyales ng kamakailang paggalaw sa ilalim. Gamit ang espesyal na kagamitan na kayang magbasa ng mga estruktura sa ilalim ng lupa, nakakuha sila ng mga resulta na nagpakitang may pagbabago sa mga patong ng lupa. At sa ilalim nito ay may nakitang mabigat na parisukat na bagay. Ang mga natuklasang ito ang ginamit bilang basihan para humiling ng formal na search warrant. Inaprobahan ito ng korte. At noong November 28, 2023, natanggapan ng investigative team ang opisyal na pahintulot upang halughugin ang lugar. Kinabukasan, nagsimula na ang paghuhukay. Ang unang lugar na kanilang tinutukan ay ang bahagi kung saan nakita ang hindi pangkaraniwang galaw ng lupa. Ang unang natagpuan nila ay isang kahong kahoy na naglalaman ng pang-adultong CD tapes. Sa una, tila walang kaugnayan ang natuklasan sa kaso. Ngunit nagpatuloy sa paghuhukay ang mga investigador. Sa ilalim ng kahon, may isa pang istruktura. Mas malaki at mas malalim ang pagkakabaon. Nang tanggalin ang takip ng kahoy, tumambad sa kanila ang isang itim na garbage bag. Sa loob nito mayroong pangkay. Dahil sa kalagayan ng mga labi, hindi agad matukoy kung sino ito. Ngunit batay sa sukat, damit at lokasyon, malinaw na may ideya na sila kung kanino yun. Kalaunan, sa pamamagitan ng dental examination, kinumpirma ng mga otoridad na ang katawan ay kay Valerie Tendel. Sa lugar kung saan natagpuan, malinaw ang mga senyales ng intentional na pagliliping. Ang unang kahon na naglalaman ng mga adult tapes ay mistulang panlilin lang lamang. Isang pain upang mailigaw ang sinumang maghuhukay. Ngunit hindi tumigil ang mga investigador sa ibabaw lang at nagbunga nga ang kanilang tiyaga. Kaagad na inaresto si Patrick noong araw din yun. Habang siya ay dinadala sa kustudiya, nagsagawa naman ng masusing pagkahalughog sa kanyang bahay at paligid ng ari-arian ng mga otoridad. Wala silang natagpuang bagong ebidensya, ngunit sapat na ang kanilang hawak upang ituring si Patrick bilang nag-iisang pangunahing suspect. Sa unang bahagi ng interogasyon, itinanggi ni Patrick ang lahat. Mariin niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Valerie. At kahit nang banggitin ng mga detective ang paghihirap ng pamilya ni Valerie, pati na rin ang kanyang sariling asawa, hindi siya nagpakita ng emosyon. Ang turning point ay dumating nang direktang tanungin siya ng mga investigador na kung wala siyang kinalaman, paano napunta ang katawan ni Valerie sa kanyang bakuran. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagbago ang tono ni Patrick. Sinabi niyang handa na siyang sabihin ng totoo. Ayon sa kanya, isang aksidenteng nangyari raw ang lahat, hindi sinadya. Kwento niya, pumunta raw si Valerie sa kanya at humihingi ng pera. Kasabay ng pagpapanta, napaparatangan siya ng maling bagay kung hindi siya magpapayad. Giit ni Patrick, wala raw silang relasyon at tinawag niya itong blackmail. Sa umano'y komprontasyon, sinabi niyang nagsimulang maghubad si Valerie. Marahil daw para palakasin ng banta. Sa sobrang kabaraw niya, nawala siya sa sarili at nasakal niya ito gamit ang sinturon ng kanyang pantalon.
Pagkatapos noon, inamin niyang tinabunan siya ng takot. Tinago niya muna ang bangkay sa loob ng bahay magdamag at kinabukasan ay inilibing ito sa bakuran sa loob ng isang kahon na kahoy at nilagyan pa ng pangalawang kahon na may mga tape bilang panlilinlang. Para mas pagtakpan, dinala rin niya ang kotse ni Valerie sa ibang lugar at tinanggalan ng plaka. Ngunit kahit may confession, hindi kumbinsido ang mga investigador. Walang ebidensya o mensahe mula kay Valerie na nagpapakita ng anumang pagbabanta o pangingikil. Mas pinaniniwalaan ng mga pulis na nagkaroon si Patrick ng hindi normal na pagkahumaling kay Valerie at nang mawalan siya ng kontrol, sinubukan niyang itago ang krimen. Bagamat umamin siya sa pagkamatay ni Valerie, itinanggi niyang sinadya niya ito. Ngunit para sa mga investigador, malinaw ang intensyon niyang itago ang katotohanan. Mula sa pagtatago ng katawan, pagwasak ng ebidensya hanggang sa pagbibigay ng maling impormasyon. Ito ang naging batayan ng formal na kaso laban sa kanya. Matapos ang kanyang pag-aresto at bahagyang pag-amin, natapos na ang investigasyon at inihain na sa piskalya ang kaso. Hindi na pinili ni Patrick na dumaan sa trial. Noong March 2024, lumagda siya sa plea agreement at sa ilalim nito, hinatulan siya ng 57 years sa kulungan nang walang posibilidad ng maagang paglaya. Dahil sa kanyang edad, katumbas na ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Isinagawa ang paglilitis sa loob ng saradong korte at bagaman inaasahan ng marami ang mas mabigat na parusa, hindi isinama sa kaso ang aggravated o premeditated murder. Maraming residente ng Arlington ang nadismaya sa desisyon. Ang danyos na itinakda ng korte sa pamilya ni Valerie ay $10,000 lamang. Isang halagang itinuturing ng marami na insulto sa bigat ng kanilang pinagdaanan. Walang malinaw na paliwanag mula sa hukuman o piskal kung bakit ganun kababa ang halaga. Sa isang press conference matapos ang sentensya, nagpasalamat sina Jack at China Tendel sa mga investigador, voluntaryo at lahat ng tumulong sa paghahanap sa kanilang anak. Ngunit malinaw ang kanilang panghihinayang at galit sa sistema ng hustisya. Hindi raw nila tinanggap ang kwento ni Patrick. Para sa kanila, hindi yun totoo. Isa pang malaking tanong ng publiko ay ang posibleng partisipasyon ng asawa ni Patrick, si Linda. Nakatira siya sa parehong bahay kung saan nanatili ang bangkay ni Valerie ng higit 24 na oras. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi siya kailanman itinuring na suspect o naimbestigahan. Marami sa komunidad ang naniniwalang maaaring may alam siya, ngunit walang konkretong ebidensya laban sa kanya. Hindi siya nagsalita kailanman sa publiko at hindi rin tinalakay sa korte ang kanyang posibleng kaalaman sa nangyari. Ayon sa forensic analysis, hindi rin natukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay ni Valerie. Hindi sapat ang mga sukat upang buuin ang buong pangyayari. Kaya't ang tanging basihan ng kaso ay ang pahayag mismo ni Patrick na hindi napatunayan ngunit hindi rin lubos mapabulaanan. Sa huli, naparusahan nga ang salarin, ngunit nanatiling maraming tanong ang walang kasagutan. Una, ano ang tunay na motibo ni Patrick? Pangalawa, may alam ba talaga si Linda? At pangatlo, ano ang tunay na nangyari kay Valerie noong araw na yun? Nakuha nga ng pamilya Tendel ang hustisya, ngunit hindi ang mga sagot na kanilang hinahanap.